putak ng putak itong mga kalaban ng mga Duterte. Isa na dito si De Lima. Kung ano-anong mga pinagsasabi ni De Lima. Nalilito siya eh. Siya yung na-stress kay Duterte. Siya yung nainis kay Pangulong Duterte kahapon. Kasi tinanong siya eh, Ma'am, meron ng mga balita na nag-withdraw na si Tatay Digong at mag-file ng COC bilang senador. Na-stress. Nainis. Bakit De Lima? Bakit ka nainis? Alam mo ba na hindi ka mananalo kapag nandyan po si Tatay Duterte? What if nag-file si Duterte at nanalo at ikaw rin nanalo? Magkita kayo doon sa loob ng Senado. Talagang rambulan, araw-araw kayo mag-away-away doon. Di ba? So inisip yun ni Pangulo Duterte. So ito yung reaksyon ha. Ipapakita ko sa inyo ang reaksyon ni De Lima nung nalaman niya na mag-file ng COC si Duterte. Ito, De Lima, pasok. So, how do you feel about that? Totohanan na ba yan? Sigurado na ba yan? Yan na ba talaga ang desisyon niya? Na kaka-file lang niya kahapon ng pagka-mayor? Yan ang hirap sa'yo, De Lima. Hindi mo pa nga na-confirm na tatakbong senador si Tatay Digong, kung ano-ano mo nang sinasabi. Napahiya ka ngayon. Kasi pinangunahan mo si Duterte. Lahat ng sinabi mo kahapon, mahiya ka dito. Kasi inakusahan mo si Tatay Digong na sabi mo, ganyan naman siya nililito niya ang taong bayan, hindi ka na pagkakatiwalaan. Yan ang sabi mo, di ba? Binatikos mo kaagad si Tatay Digong, si former President Duterte. Inakusahan mo na ganyan talaga si Duterte. Magpa-file ng mayor tapos tatakbo pa lang senador. Nagalit ka, di ba? Kasi sabi mo, ganyan siya, lulukuhin yung taong bayan, gigibain yung ating sistema ng ating gobyerno. Yan ang mga pinagsasabi mo kahapon. Pero ngayon na nalaman natin na hindi pala tatakbo si Tatay Digong, anong sasabihin mo ngayon? Lahat ng sinasabi mo diyan, napahiya ka lang. 'Di ba? Yan. Bago ka kasi magbitaw ng salita o bago ka magbabatikos, i-confirm mo muna. It's better na wag ka nang magkomentaryo. Sa totoo lang, De Lima, di ko nga alam kung ma-otso diretso ka, mainidoro ka. Sa totoo lang, hindi ka naman nanalo. Ngayon naman, sa senatorial naman daw, napaka-typical of him, no? Ganyan talaga ang style niya. Nang lilito, nang gugulo, nang loloko. Ano ba talaga? Nang gugulo raw, nang lilito, nang loloko. Yan ang sabi niya kay Tatay Digong. What now? Hindi naman siya tumakbong senador. Napahiya ka. Ano ba talagang pakay niya? Bakit pa iba-iba ang desisyon niya? Akala ko ba hindi na siya tatakbo? Pa-iba-iba raw ang desisyon ni Duterte. Pinupuna niya. Matanda na daw siya. May sakit na rin daw siya. Meron pa nga daw yung sinabi na nung press con na may cancer daw siya o baka paawa effect na rin yan. Kadramahan na naman yan. So, hindi natin siya maintindihan, ano? So, sometimes nagdududa tayo kung maniniwala tayo sa kanya. Panlilin lang yan ano yan Paano niya ililin lang ang taong bayan? Na hindi nga siya tumakbo. Hindi napahiya ka ngayon sa mga statements mo. If you will watch this video again right now, De Lima, baka mapahiya ka sa sarili mo. Di ba? H. Liza, hello po. Florinda Fenwick, hello. Ma'am Jeroy, hello. Ito, sa taong bayan. At hindi dapat pinaglalaroan ng ating political system. Bakit? Naglalaro ba si Tatay Digong? Tanong ko lang, kasi sabi mo, hindi dapat natin pinaglalaroan. Bakit? Kahit
si Tatay Digong ay tatakbong senador, wala, hindi po lumabag sa batas si Tatay Digong kung gagawin niya yun. Di ba? Saan banda sa batas natin kung magpaiba-iba ang isip mo kung saan ka tatakbo, saan banda sa ating batas na yan ay bawal, dilima? May tanong nga sa inyo. Ako, natural ako na vlogger ha. Oh, pero hindi niya alam yan. Naging senadora ka na. Pero hindi mo alam na it is allowed by our batas natin na pwede ka namang magbago basta within the filing period. Di ba? Vivian Colaniban. Good morning, Sir Don Mar. Mabuhay po kayo at sa lahat ng mga Duterte supporters. Ayan. Di ba? Kahit first, given na you have 8 days ng filing of candidacy. On the first day, tatakbo ka ng barangay tanod. On the second day, tatakbo ka ng konsihal. On the third day, kakansilin mo, tatakbo ka na naman ng mayor, vice mayor, o konsihal na naman ulit. Tapos, ano na naman? Wala. Hindi yan bawal. Di ba? Hindi yan bawal. Kasi, you have the freedom. Basta nakasaad lamang sa batas natin, walang problema. Ngayon, bakit merong mga kandidato na paiba-iba yung desisyon? Ito, sasabihin ko sa inyo. Kasi po, itong mga Duterte, and especially, particularly si former President Duterte, naniniwala siya sa calling ng taong bayan. Kung ano yung clamor ng taong bayan, doon siya. Dati diyang sinabi yan. Hindi kagaya sa inyo na tatakbo kahit hindi na gusto yung taong bayan sa inyo. Sinusuka na nga kayo ng taong bayan, dilima. Ayaw ka na ng taong bayan, pero tumakbo ka. Si Tatay Digong hindi. So, sa tingin niya, mas productive siya doon sa Davao. At mahal pa rin siya ng mga Davaoenos. Kaya doon siya tumakbo. Di ba? So, ikaw, dilima, kung batikos mo na nililito, nililinlang, ginugulo, hindi mo dapat sabihin yan. Ang ating electoral process, yung ganyang pabago-bago ng isip hanggang last minute, and then hindi pa natin alam yung pinapapakay niya, motibo niya sa mga ganyang galaw na naman niya. Sa totoo lang, dilima, natataranta ka. Yun ang totoo. Aminin mo na, natataranta ka kung ano ang tatakbuhan ni Tatay Digong. Yun ang totoo. Na-pressure ka. Alam mo na walang nilabag sa batas si Tatay Digong for doing that. Natataranta ka lang. Mga twists, mga surprising political twists. So ano ngayon? Kung na-twist, meron kang surprise. Ano ngayon? Nagugustuhan man yan ng taong bayan. Na lilito lang, ay paano natin siya mapapagkatiwalaan? Ano ba yan? Paano siya natin magpagkakatiwalaan? Senator Laila De Lima, hindi mananalo si VP Sara kung hindi po naniniwala ang taong bayan sa kanya. The only president who has the highest ratings, consistent from the first year of his term hanggang natapos ang kanyang termino bilang presidente, mataas ang rating ni Tatay Digong, ang ating former President Duterte. Okay? So, hindi mo dapat sasabihin yan. Na paano natin mapagkatiwalaan? Hindi. Halos lahat ng taong bayan naniniwala kay Tatay Digong. Kayo lamang po, mga nagpapanggap na mga loyalista at mga dilawista, mga pinklawan, mga dilawan, mga kakampings, kayo lang po ang hindi naniniwala kay Duterte. Kasi, giniba ni Duterte ang inyong mga political career. Huwag na tayong magbulahan. Sign of desperation? Is that really yung... Sign of desperation? Talaga? Mayor nga lang tinakbo niya. Sign of... Ikaw yung desperate? Desperate ka
makabalik sa Senado. At sa tingin namin, sa opinion ko, desperado kang gagante kay Duterte. Dahil nga nakikita niya na he is also under so much scrutiny, not just sa ICC, kundi mismo sa Kongreso natin, yung mga lumalabas na mga revelasyon sa Quadcom Committee na hindi nga niya hinaharap yung kanyang mga pananagutan. Hindi raw hinaharap niya ang Quadcom Committee. Bakit naabot ka doon? Wala pa mang formal na imbitasyon kay Tatay Digong. Ikaw yung nililinlang mo ang taong bayan, Dilima. Kung ano-anong mga sinasabi mo dyan. Nagbasa ka ba, Dilima, ng mga balita sa dyaryo? O mismo sa ano na lang, sa Facebook na lang? Mag-ano ka? Mag-follow ka sa Manila Bulletin, Manila Times, Inquirer. Mag-follow ka doon para malaman mo ang update tungkol sa Quadcom. Niya hinaharap. Tapos nag-aambisyon siya ngayon. Pero alam mo natin, hintayin na lang natin yung araw na ito kung talagang tutuloy nga niya yan. No, hindi ka nga, lumabas rin sa bibig mo na hindi ka sure. Ay naku, Diliba. Sa ngayon po, nandito ako para ihayag ang aking suporta para kay Senator Kiko Pangilinan. Siya po ang kandidato ng aming partido, Liberal Party. Paglalaban mo talaga namin siya, mas masisipagan po namin ang pagkampanya sa kanya bilang aming kandidato. Ma'am, from 2020 to 2025, so how do you feel about that? Totohanan na ba yan? Sigurado na ba yan? Yan na ba Ayan, paulit-ulit na yan, okay? So, napahiya po si Dilima ngayon sa kanyang statements, okay? So, Dilima, wala. Ewan ko na lang sa inyo kung ano ang magiging future mo dyan. Okay? So, ito, Senator Laila De Lima, makinig ka. Ito yung video na kahapon ito nangyari ha. Sa loob po ng sasakyan, sa loob po ng sinasakyan ni former President Duterte. Okay? Kung siya ba ay tatakbong senador o tatakbong mayor. Ito yung paliwanag ni Duterte kahapon. Makinig ka. Kaibigan, hindi ako pwede tumakbo ng senador. Sabi niya, hindi po ako pwedeng tumakbong senador. Bakit, Tatay Digong? Mayor na siguro ako ng siyudad ng Davao. Doon ako nag-umpisa at baka doon ako matapos. Kaibigan. Again ulitin natin for the last time. Hindi ako pwede tumakbo ng senador. Mayor na siguro ako ng siyudad ng Davao. Doon ako nag-umpisa at baka doon ako matapos. Okay? So, yun. Sabi ni Tatay Digong, yung tatay natin, na hindi ako pwedeng tumakbong senador. Bakit nasabi niya yun? Hindi ako pwede tumakbong senador. Ako nang sasagot ha, para kay Tatay Digong. Ayon sa kanyang sinabi niya noon, matanda na siya. Hindi niya na kayang mangangampanya sa buong bansa. Let's be realistic about it. Yan ang sabi niya. Di ba? Kung matatandaan nyo, let's be realistic about it. Matanda na siya. Kaya nga dyan sa Maisog Rally nga, hindi na nga siya pumupunta. Kasi, siguro, basing on my own opinion, pinagbabawalan na rin ito ng kanyang mga doktor na mas stress siya. So meaning to say, sina VP Sara, Basti Duterte at itong si Pulong Duterte, pinag-uusapan ang kanyang health. Si Tatay Digong. Kaya pinag-uusapan. Mas inuuna nila yung safety ng kanilang tatay. Okay, that's the reason why. Bakit nasabi yun ni Duterte ha? Hindi ako pwedeng tumakbong senador. Kasi it's very, naman talaga, no? Awkward na tatakbo ka ng senador pero hindi ka mag-iikot. 'Di ba? Sa campaign period, mag-iikot ka talaga. Kasi
malaking factor yun na sasali si Tatay Digong so that yung endorso niya sa mga kapartido niya sa PDP laban, malaman ng taong bayan na ito po yung mga aking ini-endorso. 'Di ba? So, given na yan, na ganyan ang mangyayari. So, if ganyan ang mangyayari, isasakripisyo niya ang kanyang health dyan. Matanda na siya. So, hindi pwede. Hindi yan pwede. Kung mag-mayor lang, wala problema. Kasi kung mag-mayor si Tatay Digong, mag-iikot lang yan sa Davao, mga barangay ng Davao. 'Di ba? So, carry yun. Okay? Yung ang hirap kasi, yung meron ka naman ng flight, papunta doon, pabalik na naman sa Davao, at lilipad ka na naman ng ibang yun, nakaka-stress yun. 'Di ba? Nakaka-stress yun. Baka akala nyo madali lang yun ang kampanya. Mahirap ang kampanya.